Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 161. Si Yoel Holden ay anak ng pinakamayamang tao ng estado ng county. Siya rin ang pinuno ng mayayamang kabataan sa buong distrito ng Gangnam. Hindi lamang iyon, maraming mga kabataang babae ang nagustuhan sa kanya, ang lahat ay umaasa na magkakaroon sila ng perpektong pakikipagtagpo sa kanya balang araw. Baka balang araw mahulog lang si Yoel sa kagandahan nila, naisip nila. Ngunit ang lahat ng ito ay mga pangarap lamang dahil si Yoel Holden ay hindi isang taong madali nilang makayakap. Bumusina ang cruise ship habang dumadaong ito sa daungan. Bumukas ang mga pintuan ng cabin, at bumaba si Yoel kasama ang mga babae sa kaliwat kanan. Hindi siya ganoon kaganda, hindi rin siya matangkad, kahit medyo mataba, ngunit ang mga magagandang babae ay patuloy na sumisigaw, ang hot niya. Si Amber ang pinakamaingay sa kanilang panig, umaasang makuha ang atensyon ni Yoel. Si Dixon naman ay tinitigan siya ng selos. He was dying to be him and wish na maging ganyan siya balang araw. Kahit na hindi siya maaaring maging katulad niya, lumalabas bilang Aiden ay hindi masyadong masama. Bilang matalik na kaibigan ni Yoel, karamihan sa mga lalaki ay walang alinlangan na ibinabahagi rin ang mga hangarin ni Dixon. Hinubad ni Yoel ang kanyang Armani sunglasses na nagkakahalaga ng isang pares ng Engrandi at itinapon ito sa dalampasigan na parang isang basura. Naglakad siya palapit kay Crystal, napansin niya kung gaano siya kaseksi at maganda ngayon. Crystal, ang ganda mo ngayon. Ngumiti ng malumanay si Yoel. Kahit na ang kanyang mga mata ay dalawang maliliit na hiwa, maraming mga batang babae ang nagustuhan pa rin sa kanya. Yoel, ang hot mo rin ngayon. Nagko sila. Sinukli ni Crystal ang kanyang buhok at bumalik sa pagiging isang dainty princess. Gusto lang niyang mapansin siya ni Yoel, hence the super exposed outfit. Dahil malapit na ang internship at 3 taon na siyang hinahabol ni Yoel, mahirap sabihin kung gagawin pa rin niya ito pagkatapos nito. Kaya naman, kailangan niyang kumpirmahin ang relasyon nila ni Yoel sa lalong madaling panahon. Dapat laging alam ng isang matalinong babae ang tamang timing. Halika dito, Crystal. Nais kong makatagpo ka ng isang makabuluhang panauhin sa araw na ito. Ha! Mahalagang bisita. Nagulat si Crystal. All these years being around with Yoel, hindi pa niya narinig na binanggit nito ang mahahalagang bisita. Hindi niya akalain na may taong magiging mahalaga para maging masyadong mahalaga sa paningin nito. Tumango si Yoel, tumingin sa paligid ng audience ng mayayamang binata at babae. Lahat napakasaya at masayang okasyon. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Gusto kong ipakilala ang isang taong napakahalaga sa inyong lahat. Marahil alam ninyong lahat kung paano nagkaroon ng bahagi ang aking pamilya sa estado ng county. Ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng aking pinakamamahal na kapatid na babae at ngayon, ang kapatid na may kaugnayan sa dugo ng aking kapatid na babae. Nandito si Gerald ngayon. Sinubukan ni Yoel na gumawa ng malaking pasukan para sa kanyang ninong, si Gerald, bilang isang sorpresa. Siyempre, ang lahat ng ito ay para lamang sa pagpapabilib kay Gerald at sa mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ano? Sino si Gerald? Anong ginagawa niya? Ilang beses na siyang binanggit ng tatay ko. Paanong hindi mo alam kung sino si Gerald? Narinig mo na siguro ang Mayberry Commercial Street, di ba? Isa ito sa mga pag-aari ni Gerald. It's not his family business, but it is listed under his own property, get it? What the fuck? Sa kanya ang buong Commercial Street. Lahat ay napalingon ng tuluyan. Dahil ito ay nangangahulugan din na ang buong net worth ng ama ni Yoel ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa isang piraso ng ari-arian ni Gerald. Kabanata 162. Dixon, ganoon ba talaga kagaling si Gerald? Nagulat si Amber. Kamakailan ko lang narinig ang tungkol sa taong ito, na marami siyang potensyal. Kung iisipin, magiging matagumpay lang ang pamilya ni Holden salamat sa kapatid ni Gerald. Naka-cross-arm si Dixon habang ipinapaliwanag ito sa lahat. Damn! Ibig sabihin, makikita natin kung sino itong si Gerald. Super excited si Amber. Sabay tingin ni Yoel kay Aiden. Aiden, nasaan si Gerald? Tanong niya. Buong pangalan ng tawag ni Yoel kay Aiden, pero simula nang malaman niyang matalik na magkaibigan sila ni Gerald, first name basis ang tawag niya rito. Sabi nga, kahit anong banggitin niya ang pangalan niya, malaki pa rin ang agwat sa pagitan nila. Matagal na siyang dumating, ngunit malamang na lumabas siya. Inilibot ni Aiden ang buong paligid para hanapin si Gerald. Yoel, hanapin natin siya sa hotel.
We shouldn't let him wait since he's such an important guest, sagot ni Crystal habang hinihimas ang braso ni Yoel. Namumula lahat si Crystal. Noong una, akala niya si Yoel na ang lahat, pero ngayon, may iba na yata. At dahil nandito na itong si Gerald, gustong-gusto niya itong makilala. Naniniwala si Crystal na dahil hindi kumpirmado ang relasyon nila ni Yoel, baka makuha lang niya ang interes ni Gerald. Lahat ng bagay sa isang relasyon ay dapat maging kasing tibay. Sang-ayon ako, Yoel. Dapat natin siyang personal na hanapin. Ang ilang mga bisita ay nagmungkahi din ng parehong ideya. Paano ko napalampas ang puntong ito? Nagbago ang mukha ni Yoel. Akala niya ay nasa tabing dagat si Gerald pagdating niya. Pagkatapos ay aanyayahan niya siyang sumama sa kanila ng may paggalang. Matatapos sana ang lahat, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang katotohanang wala man lang si Gerald sa dalampasigan. Kung iyon ang mangyayari, nangangahulugan ito na naghihintay siya sa kanyang ninong na makita siya, at iyon ay isang kakilakilabot na ideya. Tama ka, hanapin natin ang aking ninong, ngunit hindi natin kailangan ng napakaraming tao. Sabi ni Yoel. Pakisundo kami, Yoel. Sigaw ng mga babaeng nakapatong kay Gerald. Ngayon lang kami naghahabol ng pervert. Pwede mo ba kaming ihatid kay Gerald? Tanong ng mga babae habang lumuluha ang mga mata. Sige, isasama ko kayong mga babae. Aiden at Crystal, hanapin natin ang aking ninong. Sagot ni Yoel. Hindi na kailangan iyon. Inangat ni Gerald ang ulo, nagluwa ng isang subo ng buhangin. Inilayo ng mga babae ang kanilang mga puwitan, at sa wakas ay nakahinga ng maayos si Gerald. Narito ako sa lahat ng oras. Daing ni Gerald habang nagpapagulong-gulong sa buhangin. Ano? Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Agad na tinignan ni Aiden ng mabuti ang lalaking nabugbog ng mga babae. Gerald, nandito ka, sigaw niya. Kabanata 163. Ano? Siya si Mr. Crawford. Nang marinig ang mga salita ni Aiden, ang mga tao ay tumingin sa kanilang direksyon dahil sa gulat. Nanlaki ang mga mata ni Dixon sa hindi makapaniwala habang nalaglag ang panga ni Amber. Hoy lalaki, ikaw ba ang aking ninong na si Gerald Crawford? Nag-aalalang tanong ni Yoel. Hindi niya akalain na ganito ang lalabas ni Gerald. Oo, talaga, sagot ni Gerald habang pilit na bumangon. Bumantong hininga siya. Namanhid ang kanyang katawan sa bigat ng ilang magagandang babae na nakapatong sa kanya. May tao, tulungan mo akong tumayo. Ay nako, G. Crawford, G. Crawford. Natigilan ng mga magagandang babae na pinakamalapit kay Gerald. Nilunod ng kanilang mga hiyawan ang boses ni Gerald. Nakaramdam ng takot si Elena at halos mabigla sa kanyang nakita. Gayunpaman, sumugod pa rin siya para tulungan si Gerald na makatayo. Noong nakaraan, sinaktan ni Elena si Mr. Crawford noon, ngunit hindi masyadong malupit si Mr. Crawford sa kanya dahil sa kanyang ama. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay tila napakaseryoso. Hindi sigurado si Elena kung paano magagalit si Mr. Crawford tungkol dito. Tumabi siya sa katahimikan nang hindi naglakas loob na magsalita. Ang kanyang utak ay hindi makapagproseso ng anumang tugon sa sandaling ito. Mr. Crawford, sinong bumugbog sa'yo ng ganito? Tanong ni Yoel na agad na umaban para tulungang tumayo si Gerald gamit ang kamay. Napatulala si Crystal at ang ilang magagandang babae na nakabikini sa eksenang ito. Napagtanto nila na ang VIP ng araw na iyon ay si Gerald, kilala rin bilang tycoon na si Mr. Crawford. Oh my goodness, napaisip sila, ano na ba ang ginawa natin? Dahil nakahanap ng pabor si Mr. Crawford sa mga mata ng magagandang babae, pumunta si Gerald para bisitahin sila. Gayunpaman, nauwi sa kahihiyan si Mr. Crawford, sinayang nila ang pagkakataong makilala kung sino si Mr. Crawford. Arg! Sinimulan itong pagsisihan ni Crystal, ngunit sina Dixon at Amber ang may pinakamasamang damdamin ng panghihinayang. Buong araw na binubugbog ni Dixon si Gerald at ipinakita ang kanyang mga koneksyon at kung gaano kahusay ang kanyang pamilya. Si Gerald, gayunpaman, ay ngumiti lang sa katahimikan habang si Dixon ay ipinagmamalaki kung ano ang mayroon siya. Naniniwala si Dixon na nagtagumpay ang pangungutya niya kay Gerald, dahilan para mawala ang mukha niya sa puntong hindi na siya nakasagot ni isang salita. Fuck! Naisip niya. Talagang natatawa si Gerald sa katangahan niya. Hindi maproseso ni Amber ang nangyayari. She looked at Gerald with terror, dying to speak, but the noise of the crowd would just drown her voice out. Mr. Crawford! Mr. Crawford! Sigaw ng mga magagandang babae na nagsimulang maghiyawan. May nakapansin ba sa hitsura ni Mr. Crawford na napaka-elegante at gwapo? Oo, talaga. Tingnan mo si Mr. Crawford. Siya rocks in such a plain outfit. Ang mga ordinaryong tao ay hindi niya katugma. Siguro kung single pa ba si Mr. Crawford. Kabutihan mo ako.
Napaka-reserved ni Mr. Crawford. Siya ay isang hiyas. Gusto ko siyang maging girlfriend. Maraming mga babae ang malakas na nag-usap kay Mr. Crawford na nagpapahayag ng kanilang lubos na pagsamba kay Gerald. Sa dami ng babaeng nakakahanap ng pabor sa Miss Crawford, tuwang-tuwa si Gerald. Ito ang kanyang unang pagkakataon pagkatapos ng lahat. Mr. Crawford, pasensya na. Humingi ng tawad si Crystal at napayuko sa kahihiyan. Sumunod naman ang isang grupo ng mga babae at yumuko rin. Bahagyang pinisil ni Crystal ang kanyang dibdib, umaasang maakit ang atensyon ni Gerald. Talagang walang galang ang mga babaeng ito kanina, Mr. Crawford. Paano natin sila parurusahan? Tanong ni Yoel, pero nasa isip na niya ang sagot. Nahuli pa niya ang malandi na kalokohan ni Crystal. Dahil bata pa siya, kusang dadagsa ang mga babae kay Yoel. Sa pagsulpot ni Crystal Lester, isang clingy yet playing hard to get girl, hindi gustong mawala ni Yoel Holden ang pagkakataong ito. Gusto lang niyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng paghabol sa isang babae. Sa kaibuturan ng puso, parang gusto talagang bugbugin ni Yoel ang hanggal na si Crystal dahil sa walang pakundangan na paggabay kay Mr. Crawford at sirain ang kanyang perpektong inihandang plano ng isang cool na pagpapakilala ni Mr. Crawford. Pinandilatan ni Gerald si Crystal at ang iba pang mga babae. Kabanata 164. Sa totoo lang, tapos na si Gerald sa mga babae. Hindi sila dapat paalisin. Simple lang. Bilang parusa, ay pakipag-volleyball sa amin ang mga babae, pero nakabikini. Materay na sabi ni Gerald. Ano, ganun lang kasimple. Tuwang-tuwa ang tugon ni Crystal. Nagsimulang mag-overthink si Crystal, siguro naawa si Mr. Crawford sa akin at nagkusa siyang makipagpayapaan. Ako, pagkatapos ng lahat, napakaganda. Sinong lalaki ang hindi mabibighani sa akin? Siyempre hindi lahat gagawin dito. Ito ay sa pinakasikat na kalye ng Rivington City. Sagot ni Gerald. Nawala ang isip ni Crystal. Dahil sa gulat ay nagpakawala siya ng malakas na sigaw. Nakakahiya naman noon. Dapat magpasalamat kayo kay Mr. Crawford sa parusa. Sige, dumidilim na ngayon, at marami na ang umalis. Magkita-kita tayo sa tanghali bukas ng tanghali sa pinakamataong kalye ng Rivington City. Mag-o-organize ako ng volleyball match. Nag-anunsyo si Yoel bago binigyan ng nudge si Gerald, isang gesture na nag-aanyaya sa kanya na sumakay din sa cruise ship. Mr. Crawford, mahal kita. Ay nako, tili ng ilang mga batang babae, hinawakan ng buhok ni Gerald nang madaanan niya sila at pumasok sa cruise ship. May ilang magagandang babae pa si Gerald na nakabikini na nakahawak sa braso niya. Tonight's VIP talaga, Gerald, Mr. Crawford. Ate Elena, Ate Elena. Sigaw ni Amber habang kinakabahang pinapadyak ang mga paa. Nang marinig ni Elena Larson ang boses ng kanyang nakababatang pinsan, umatras siya sa pagsunod kay Gerald sa cruise ship. Si Gerald talaga si Mr. Crawford from Mayberry Commercial Street. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin ng mas maaga? Ang gwapo niya, ang gwapo talaga. Nagkamali ako, kasalanan ko ang lahat. Elena, kailangan mong ipaliwanag ito kay Mr. Crawford. Hoy Amber, hindi ko ba pinaalalahanan ka ng maraming beses na dapat kang maging mas reserba kapag nagsasalita? Anyway, don't worry, mukhang hindi ka naman sisisihin ni Mr. Crawford. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye pagkatapos nito. Oh yes, never tell others na si Gerald talaga si Mr. Crawford. Itago ito sa iyong sarili. Si Mr. Crawford ay hindi handang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at hanggat gusto niya itong manatiling nakatago, hindi mo dapat ibuhos ang mga butil. Ano? Pero Ate Elena, napakaraming tao ang nakakita kay Mr. Crawford ngayon. Umiling si Elena sabay turo sa gilid. Nakikita mo ba yung mga bodyguard na nakaitim na naglalakad pabalik-balik? Nakita ni Amber ang higit sa 10 walang ekspresyong bodyguard na nakasuot ng itim na damit. Nakikipag-ugnayan sila sa lahat ng mayamang tagapagmana na naruroon. Tumango ang mga kabataan at tumango bilang pagsunod sa lahat ng sasabihin sa kanila ng mga bodyguard. Maliwanag, walang nang ahas na suwayan ang kanilang mga utos. Ito ba ang tunay na boss? Natigilan si Amber. Pagkatapos, nagsimula ang cruise ship festival sa dagat. Ito ang unang pagkakataong sumakay ng cruise ship si Gerald. Talagang cool siya, nakikita ang dagat sa gabi habang nakikinig sa sipol ng simoy ng dagat. Ang isyu ng sariling pagkakakilanlan ni Gerald ay naging mas mahusay kaysa sa kanyang naisip, kaya't ang kanyang isip ay maluwag. Mamuhay pa rin si Gerald gaya ng dati. Sa ngayon man lang, hindi niya ginasto ang maluhong pamumuhay ni Yoel. Ito ang mga dahilan kung bakit nanawagan si Gerald kay Aiden na ayusin muna ang usaping ito. Kung hindi, ito ay tulad ng pagpipilit sa isang malayang lumalangoy na tubig lamang na isda na pumunta sa pampang at umakyat sa isang puno.
Ito ay magiging ganap na imposible dahil sa isang maikling panahon. Sa gala, halos buong magdamag na kasiyahan sina Gerald, Yoel, at Aidan bago tuluyang nakatulog sa madaling araw. Ito rin ay para sa iba pang mga kabataan mula sa mayayamang pamilya sa cruise ship, sa sobrang mataas na espiritu. Kinabukasan, sinundan muli ni Gerald si Yoel at ang iba sa dagat. Nagpatuloy ang cruise ship festival at natapos lamang sa hapon. Kuya, maglalakbay ako sa Mayberry sa loob ng 3 araw. Dahil nandito na ako, hahanapin kita ulit. Natatawang sabi ni Yoel pabalik sa dagat. Negosyo sa Mayberry. Sasali ka ba sa eksibisyon ng Mountaintop Villa? Nakangiting tanong ni Aidan, novel drama. Tumango si Yoel, pinapilit ng tatay ko na ako mismo ang makaranas nito. Nawala na sa isip si Gerald. Ang Mountaintop Villa ay parang isang magandang lugar, isinasaalang-alang na gusto niya talagang bumili ng kondominium ngayon. Wala pa akong naririnig na Mountaintop Villa dati. Napaka-luxurious ba? Tanong niya. Dahil sa gulat ay tumahimik si Yoel bago sinabing, Kuya. Ang Mountaintop Villa ay higit pa sa isang marangyang lugar. Kabanata 165. Nagka-interes si Gerald sa Mountaintop Villa, kaya gusto niyang i-elaborate ito ni Yoel. Hehe. Kuya, how should I say this? Ngumisi si Yoel bago siya nagpatuloy, Mountaintop Villa is not longer just a simple residential area. Ito ay talagang kumakatawan sa isang marangal na pagkakakilanlan ng mga uri. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang villa ay matatagpuan sa pinakamataas na tuktok ng maulap na tuktok ng bundok ng Mayberry. Ang nakapalibot na lugar ay ginawa ng estate na parang nakaupo sa itaas ng mga ulap mismo, masisiyahan ka sa bird eye view ng mga bundok at ilog ng Mayberry City. Ang puso ni Yoel ay nanabik para sa villa na ito. Kasing perpekto kaya ito gaya ng inilarawan ni Yoel. Tanong ni Gerald, by the way it sounds, this property must be quite expensive, ay. Desidido si Gerald na bumili ng bahay sa pagkakataong ito. Nagpasya siyang gumastos ng $200,000 para makabili ng villa, na ginagawang mas maginhawa ang pag-imbak ng kanyang sasakyan at iba pang mga bagay. Dahil sa paghahanap niya ng bagong tahanan, nagtanong siya tungkol sa presyo ng Mountaintop Villa. Ano? Sa sobrang gulat ni Yoel ay tumalsik siya ng alak. F***sake, hindi lang ito medyo mahal, kuya. Gusto mong malaman kung magkano ang halaga nito. Eksaktong $1.0465 bilyong. Bulalas niya, kasing laki ng mga golf ball ang mga mata. Tiyak na gagastusin ng ama ni Yoel ang $1.0465 bilyon kung ito ay ginamit para mamuhunan sa isang negosyo. Sa kabilang banda, ang paggastos ng $1.0465 bilyon para sa isang villa na walang halaga sa negosyo ay katumbas ng kabuoang pag-aaksaya ng cash. Maliban kung mayroon silang walang katapusang supply ng cash, kahit na ang napakayaman ay hindi gagastos ng ganoong pera sa isang bagay na tulad niyan. Medyo natatakot pa rin si Yoel sa presyo ng pagbili ng ari-arian na ito. Bagamat nag-imbite siya ng maraming mayayamang pamilyang kabataan na sumama sa kanya ngayon, gumastos lamang siya ng $70,000 hanggang $105,000. Ang halaga ng pera na ito ay tiyak na wala sa iyo, kapatid. Naaalala ko ang iyong nakatatandang kapatid na babae na gumastos ng halos $149.5 milyon hanggang $299 milyong para lang makabili ng customized na kotse. Ibinigay ni Yoel kay Gerald ang pakiramdam na gustong sumubok ng mga bagong bagay. Alam niyang walang halaga kay Gerald ang ganoong kaliit na halaga. Gayunpaman, sa katotohanan, naiisip ni Gerald ang sakit sa kanyang laman. Ang paggastos ng $1.0465 bilyon para lang makabili ng residential home ay magiging masyadong gastador. Umiling si Gerald, nagpa siya na maging mas makatotohanan sa halip. Marahil ay bibili siya ng mga villa na nagkakahalaga sa pagitan ng $149,500 hanggang $299,000 sa halip. Pero ayos lang, kuya. Pupunta lang kami at titingnan sa loob ng 3 araw. Hindi naman masakit yun, di ba? Walang gana na sabi ni Yoel. Kung sakaling binili ito ni Gerald, doon din mananatili si Yoel. Ngayon iyon ay magiging isang tunay na luho. Sige, titingnan natin ang Mountaintop Villa kapag may oras na ako. Naisip ni Gerald na hindi maganda na tanggihan si Yoel, kaya pumayag siya kahit alam niya ang motibo ni Yoel. Sa likod ng kanyang maselang paghahanda sa karangyan at karangyan, ang gusto lang ni Yoel ay mapalapit kay Gerald. Bukod dito, ang pagiging mataas ang tingin ng iba ay hindi isang bagay na kinasusuklaman niya. Isang grupo ng mga kabataan mula sa mayayamang pamilya ang masayang nagsusurf. Nag-e-enjoy sila at mukhang masaya sila. Siyempre, kinuha ni Gerald ang numero 1 pwesto para sa karamihan ng mga babae. Saan man siya pumunta, ang mga babae ay sumusunod, bawat isa ay gumagawa ng kanilang makakaya upang maiparating ang kanilang mapagmahal na layunin.
Paulit-ulit silang nagnakaw ng mga sulyap sa kanya, umaasang makuha ang kanyang atensyon. Gayunpaman, pagod na si Gerald, pagod na pagod para ipagpatuloy ang pakikipagkulitin sa grupo ng mga magagandang babae. Maghahaponan na nang wala sa oras, at natapos na rin ang festival sa cruise ship. Tinanggihan pa niya ang imbitasyon ni Yoel na tuklasin ang ibang lugar. Si Gerald kasi, iba si Yoel. Hindi mahalaga kung walang nakuhang mga kredito sa kolehiyo si Yoel. Lunes na bukas, at kailangan ni Gerald na pumasok sa kolehiyo. Si Aidan, ang namamahala sa pagmamaneho, ay nagpabalik kay Gerald sa kolehiyo. Pagbalik sa kanyang dorm, walang nakitang tao si Gerald sa kanyang unit. Tila si Harper Sullivan at ang iba pa ay muling nag-surf sa net. 2 araw ng sunod-sunod na pagod si Gerald. Isinandal niya ang kanyang ulo sa kanyang unan, agad na nakatulog na parang sanggol hanggang sa nagising siya sa tunog ng pagbukas ng pinto. Harper, hindi pa ba nakabalik si Jerry? Ano? Bumalik siya. Bakit naka-off ang phone niya? Nakabalik na sina Harper, Benjamin, at ang iba pa. Excited silang tumingin kay Gerald, nagbibiruan at nagtatawanan habang sumasabay. Nako, ang tagal na simula nung pinatay ko ang phone ko. Masyado akong pagod, at hindi ko ito singilin. Hoy, natulog ako hanggang alas 6 ng gabi. Ganun katagal kayo nag-surf sa net? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa relo niya. Mahigit 3 oras na siyang natutulog. Kabanata 166. The Asterisk Man 8. Nagsusurf pa rin sa internet. Gerald, hinala ko talaga na baka nagbakasyon ka for the past 2 days, o nagpunta ka sa Pleasure Town. Hindi mo ba nabasa ang balita sa class group chat natin? Excited na tanong ni Benjamin. Bago ito, sinabihan lang sila ni Gerald na lalabas siya kasama ang isang kaibigan ngunit hindi niya sinabi sa kanila kung ano ang kanyang gagawin. Kaya naman, hindi alam ni na Benjamin at Harper kung ano ang pinagkakaabalahan ni Gerald nitong nakaraang 2 araw. Tungkol naman sa Pleasure Town na binanggit ni Benjamin, talagang nandoon si Gerald. Pareho silang lahat sila ay malalaking dilag. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Gerald bago niya sinabing, "What Pleasure Town are you talking about?" So, tell me, anong nangyayari sa klase natin? Bago ka umalis, hindi ba pumasok si Felicity sa popularity competition para sa Star Anchor? Sa huli, si Felicity ay direktang nanalo sa kompetisyon at siya ang naging absolute top anchor, ang star anchor sa parehong City Live broadcast platform. Noong araw na iyon, nakakuha si Felicity ng higit sa $30,000 ng mga reward. The Asterisk Man 8. Si Benjamin ay talagang naiinggit at napupuot. Nainggit talaga siya sa katotohanan na ang ibang tao ay maaaring kumita ng napakaraming pera sa isang araw. Kinasusuklaman niya na hindi rin siya babae. Bueno, kahapon, maraming pahayagan at media ang dumating upang interviewin si Felicity at ang mga headline ay mas nangingibabaw, ang isang batang babae mula sa Mayberry University, na gumagawa ng mga live na broadcast sa loob ng ilang oras sa isang araw, ay kumikita ng higit sa $30,000. Naku, in short, lahat ng klase ng related reports na launch na. Ang lahat ng ito ay dahil sa propaganda mula sa pahayagan. Simula kaninang hapon, may mga taong mula sa Mayberry Television Station ang dumating para gumawa ng espesyal na panayam kay Felicity. Ngayon lang, nag-record din kami ng video bilang classmates ni Felicity. Ipinakita ko pa ang mukha ko. Ipinaliwanag ni Harper ang lahat. Naintindihan naman ito ni Gerald. Sikat ngayon si Felicity. Matapos siyang interviewin, natural na kailangan din nilang magsagawa ng iba pang mga peripheral na panayam. Katulad ito ng interview column ng mga istasyon ng telebisyon. Pagkatapos ng panayam, sa kanila pakikipanayam ang mga kaklase, pamilya, at mga kaibigan ng tao. Ang lahat ng ito ay karaniwang pinaplano ng maaga. Hahaha. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang ordinaryong tao para bigyan si Felicity ng ilang regalo at pagkatapos ay mag-invest ng ilang pondo sa parehong lungsod na live broadcast ay magkakaroon ng ganoong epekto. Talagang hindi direktang nagbigay siya ng ilang libreng publisidad para kay Felicity. Dahil dito, medyo natulala si Gerald. Gerald, bilasan mo magpalat ka. Tinatrato kaming lahat ni Felicity sa hapunan ngayong gabi. Bibilhan niya tayo ng hapunan sa Homeland Kitchen kung saan mo kami binili ng hapunan sa huling pagkakataon. Nabook na niya ang lugar. Darating din lahat ng kaklase natin. Tinapik ni Harper ang kama ni Gerald bago siya nagpalit ng damit. Okay, this time, mabilis namang pumayag si Gerald. Tutal halos tapos na siyang magpahinga at nagugutom na siya. Pangalawa, sumikat si Felicity dahil sa kanya. So, what was the big deal if he went to eat at the celebration banquet hosted by her? Ito ay makatwiran at makatwiran.
Nagmamadaling nagpalit ng damit si Gerald bago siya tumakbo pababa kasama si Harper at ang iba pa. Sa gate ng school, naghihintay na rito ang malaking grupo ng mga kaklase ni Gerald. Si Felicity ay hindi na katulad ng dati. Dati siya ay isang small-time anchor na kumikita lamang ng kaunting pera. Ngayon, isa na siyang totoong internet celebrity na kumikita ng malaki. Sa makatuwid, natural na siya ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Ate Felicity, tatawag ba tayo ng mga taxi? Si Blondie ay nakasunod sa likod ni Felicity. Mula nang bugbugin ni Danny ang anak ng isang mayaman at makapangyarihang tao sa Mayberry City kasama ang kanyang pinsang kapatid na si Chad, siya ay nasa napakalungkot na kalagayan. Ni hindi man lang siya naglakas loob na pumasok sa paaralan. Ngayon, si Blondie na lang ang naiwan sa klase. Bakit tayo tatawag ng taxi? Nakipag-ugnayan na ako sa kumpanya ng serbisyo at hiniling sa kanila na magpadala ng 10 Audis dito. Sasakay kami ng kotse. By the way, Blondie, mabilang mo ba ang bilang ng mga taong nagnabeldrama? Dumating na at tingnan kung sino pa ang wala pa dito. Gagawin ko ngayon. Masayang sumagot si Blondie bago siya pumasok kaagad sa trabaho, na para bang siya ang namamahala sa sarili niyang mga gawain. Pagkatapos nito, sumigaw siya, huwag ka nang magsalita. Tatawagin ko ang pangalan ng lahat. Napakabilis niyang natapos. Tumakbo si Blondie bago niya sinabing, Ate Felicity, si Harper lang at ang mga lalaki mula sa dormitoryo niya ang wala pa rito. Sinabi ni Layla na masama ang pakiramdam niya at nagpapahinga siyang mag-isa sa dormitoryo. Okay, nakuha ko. Bakit ang tagal ni Harper at ng mga lalaki para lang makapagpalit ng damit? Malamig na tanong ni Felicity habang nakasuot ng branded wine red sunglasses habang naka-cross-hand sa harap ng dibdib. Kung tutuusin, internet celebrity na siya ngayon kaya kailangan niyang maging mas estilo. Nandito na sila. Nandito na sila. Nandito na si Harper at ang mga lalaki. Sa oras na ito, sumigaw ang isang batang babae. Si Harper at ang iba pang mga lalaki, sa kabuuan ay 6 sa kanila ang tumatakbo papunta sa kanila. Hindi ba lumabas si Gerald para maglaro? Bakit bumalik na siya? Oo. Ay nako. Marahil ay nagmamadali siyang bumalik nang marinig niya na kakain kami sa labas. Sino ang nakakaalam kung naubos na niya ang lahat ng kanyang pera sa lottery? Baka sinasabi lang niya na nagbakasyon siya, pero malamang nasa labas siya ng trabaho. Hindi pa man dumarating si Gerald pero narinig na ang pangungutya. Kabanata 167. Gerald, nandito ka rin pala. Alam mo kung paano pumunta kapag tayo ay lalabas para sa hapunan ngunit bakit wala ka doon noong lahat kami ng klase ay nagre-record ng panayam para kay Felicity noon. Hahaha. Ang mga katangian ng isang kaawa-awang tao ay hindi magbabago. Hindi naiwasang mapagalitan ng isang dalaga na sobrang close kay Felicity. Maraming babae ang unti-unting nagbago ng pananaw kay Gerald. Mapapangiti pa sila ng mahina kay Gerald kapag nakita nila siya ngayon. Paano ito dapat ipaliwanag? Noong nakaraan, biglang yumaman si Gerald. Napakayaman niya. Marami talaga siyang naaakit na pabor ng mga babae noong panahong iyon. Pakiramdam nila ay maganda kung makakasama nila si Gerald. They would be able to buy some really pretty bags, lalo na't medyo gwapo itong si Gerald. Gayunpaman, naka-jackpot na si Felicity. Siya ay naging isang online celebrity na maaaring kumita ng malaki. Ito ay nagbigay sa lahat ng mga babae sa kanyang klase ng isang napakalaking booster. So, paano kung babae sila? Nadama nila na hanggat ang isang batang babae ay handang magtrabaho ng husto at tumungo sa tamang direksyon, maaari rin siyang maging mayaman, sikat, at matagumpay. Kaya naman, maraming babae sa kanilang klase ang nakaisip din ng ideya. Nais nilang subukan at gumawa din ng mga live na broadcast. Mas maganda pa kung pumirma din sila ng kontrata. Kalimutan mo na. Isama mo na lang siya sa amin. Ang ibang tao ay hindi gagawa ng malaking pagbabago. Sagot ni Felicity habang inaayos ang kanyang sunglasses. Kapag may nasasabi siyang mapanlate noon, titig na titig si Felicity kay Gerald. Gayunpaman, ngayon, hindi siya mapakali na tingnan man lang siya. Maya-maya pa ay dumating na si Cassandra at ang iba pa. Lahat ng 10 ng Audis ay dumating na. Ang lineup ng 10 Audis ay talagang kamangha-mangha. Marami ring estudyante ang naiinggit na tumingin sa direksyong ito. Maging ang mga may-ari ng Audis ay inilabas din ang kanilang mga cellphone para kunan ng litrato si Felicity, novel drama. Instructor, maaari kang sumakay ng parehong kotse sa akin. Ang lahat ng mga kaklase ko ay makakasakay lang sa ibang mga sasakyan. Sabi ni Felicity habang binibigyang diin ang kanyang imahe. Sunod-sunod na pumasok sa mga sasakyan ang mga kaklase niya. Sumakay na rin sa kotse si Harper at ang mga lalaki mula sa kanyang dormitoryo. Sa oras na ito, nakita ni Gerald na walang nakaupo sa Audi sa dulo.
Kaya naman, bubuksan na sana niya ang pinto ng co-pilot seat para doon siya makaupo. Tumigil ka. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Gerald? Ang malamig na boses ni Felicity ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Papasok na ako sa kotse. Sagot ni Gerald. Hihihi. Ang sasakyan na iyon ay hindi para sa pagsundo ng mga estudyante. Ang kotseng iyon ay para kunin ang ilan sa aking mabubuting kaibigan mula sa Live Broadcast Guild. Maaari kang umupo sa ibang kotse. Inis na inis talaga si Felicity. Bakit ang kalunos-lunos na taong ito ay nagdudulot ng gulo para sa kanya sa bawat oras? Walang ibang sasakyan pero nakikita kong walang nakaupo sa co-pilot seat sa kotseng inuupuan mo. Pupunta ako doon. Sagot ni Gerald. Kung tutuusin, hindi naman niya ine-expect na pupunta siya ng mag-isa, di ba? Paf! Gerald, anong iniisip mo? Talagang iniisip mo na umupo sa parehong kotse tulad ng sa akin. Sa totoo lang naramdaman ni Felicity na bigyan ng ilang sampal si Gerald. Ano ang status niya ngayon? Makikita ba talaga siya sa isang tulad niya? Felicity, anong problema? Hindi pa ba tayo aalis? Sa pagkakataong ito ay bumaba na rin ang sasakyan si Cassandra. Kasalanan lahat ito ni Gerald. Noong tinatawagan ko ang mga sasakyan, hindi ko siya binilang sa lahat kaya 10 sasakyan lang ang tinawagan ko. Maayos na ang lahat ngayon. Kailangan kong magpadala ng kotse para sunduin ang mabubuting kaibigan ko. Hindi na nakaupo si Gerald dito. Malamig na sagot ni Felicity. Naiinis na sinulyapan ni Cassandra si Gerald. Ang taong ito ay talagang kalabisan. Pagkatapos noon, naiinip niyang sinabi, Gerald, bakit hindi ka sumakay doon mag-isa? I reimburse kita sa pamasahe sa taxi mamaya. Okay? Okay? Felicity, alis na tayo. Sigaw ni Cassandra kay Felicity bago sila nagmamadaling umalis. Bakit siya nagmamadaling umalis kasama si Felicity? Nag-isip lang kasi si Cassandra ng topic na kakausapin. Kaya naman, plano niyang makipag-chat sa kanya ngayon. Hindi pinakiusapan ni Gerald si Harper o ang iba pang mga lalaki na samahan siya. Sinabi lang niya na kaya niyang sumakay ng taxi ng mag-isa, pagkatapos manghiram ng power bank ni Harper. Pagkaalis ng convoy, binuksan ni Gerald ang kanyang cellphone. Nag-click siya sa kanyang WeChat at ito ang kanyang bagong WeChat account. Napakaraming mensahe ni Felicity na halos puno na ang kanyang inbox. May ilang pictures din ni Felicity. Brother Ordinary Man, padadalhan ka ni Felicity ng ilan sa mga pinakamagandang larawan ko para matingnan mo ito, okay? Kuya Ordinaryong Tao, nandyan ka ba? Sa tingin mo ba hindi kagandahan si Felicity? Nakakalungkot. Kabanata 168. Masyadong marami. Napuno ito ng mga larawan ni Felicity. May ilang kuha pa nga ng maganda niyang legs. Sa totoo lang, medyo malaki ang sukat. Ramdam ni Gerald ang pagtibok ng kanyang puso habang tinitingnan ang mga larawan. Maganda ba ako, kapatid na ordinaryong tao? Ayos lang. Ang mga larawan ay karaniwan at hindi masyadong kapana-panabik. Hehe. Nagpadala ng suggestive message si Gerald kay Felicity, siguro dahil medyo nagalit ito sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ilang segundo lang ay nag-reply si Felicity sa kanyang text message, Nako, napakasuklam mo, kuya ordinaryong tao. Talagang ipapadama ko sa iyo ang kasiyahan kapag may oras ako. Ang tugon ni Felicity ay medyo nakaramdam ng pananibik sa puso ni Gerald. Sa pagkakataong ito, biglang nagpadala ng bagong text message si Cassandra sa kanya. Kuya ordinaryong tao, anong ginagawa mo? Ang lahat sa ating klase ay lalabas para dumalo sa pagdiriwang ng piging ng iyong mahal na Felicity ngayon. Ikaw dapat ang bida ngayon dahil ikaw ang naging celebrity ni Felicity. Oo nga pala, interesado ka ba kay Felicity? Bakit hindi mo siya hinahabol? Palihim na ipinadala ni Cassandra ang text message na ito kay Gerald. To be honest, she had a very strong sense of jealousy inside. Hindi niya alam kung bakit pero ang imahe ng nobyo na idineklara ni Cassandra sa kanyang puso, ay katulad ng ordinaryong tao kahit na hindi pa niya nakikita ang ordinaryong tao. Hindi makahabol. Wala pa ang sasakyan ko. Inis na inis siya at immune dito. Bakit siya nalang lagi ang pinupuntirya? Galit na sagot ni Gerald. Hindi pa dumarating ang taxi na tinawagan niya. Hahaha, hindi ba madali para kay Brother Ordinary Man na bumili na lang ng kotse gamit ang financial resources mo? Sagot ulit ni Cassandra. Halatang nagkamali siya ng ideya. Nang sabihin ni Gerald na wala pa ang sasakyan niya, akala niya talaga hindi pa niya natatanggap ang kotseng binili niya. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating na ang taxi na tinawagan ni Gerald. Nagpatuloy sa pakikipag-chat sa kanila si Gerald bago niya tinapos ang usapan. Ang talagang pumukaw sa kanyang interes ay ang mga larawang sinabi ni Felicity na kukunan niya para sa kanya.
Kailangan talaga niyang tingnang mabuti ang mga larawang iyon pagdating ng panahon. Habang nagsasalita ay nakarating na si Gerald sa Homeland Kitchen. Sa oras na ito, ang 10 Audis ay tumigil na sa pasukan ng Homeland Kitchen. Pinatunayan lang nito kung gaano ka-arrogant at kalakas si Felicity sa panahong ito. Ikaw, bakit ang clumsy mo? Kung kaya mong magtrabaho ng maayos. Kung hindi ka makapagtrabaho, dapat mawala ka na lang. Tingnan mo lang. Marami na akong nakitang part-timer pero wala pa akong nakitang katulad mo. Ako. Gusto kitang mawala ngayon. Bukod dyan, gusto ko ring bayaran mo ang pagkawala nitong Bude Jumps Over the Wall soup. Mag-iwan ng $150. Paakyat na sana si Gerald nang makita niya ang isang babae na sinunggaban ng isang babaeng nakadamit na waitress habang hila-hila ito palabas. Pasensya na, manager. Sorry talaga. May sugat ako sa braso kaya hindi ko mahawakan ng maayos ang pinggan. Ano? Wala akong pakialam kung nasaktan ka o nasaktan. Alam mo ba kung sino ang Miss Felicity na pumasok kanina? Siya ang pinaka-pinarangalan na panauhin sa aming Homeland Kitchen. Buti na lang at hindi mo nalaglag ang ulam at nasunog si Miss Felicity ngayon lang. Kung hindi mo mababayaran ang mga kahihinatnan ng iyong aksyon. Sigaw ng babaeng manager habang tinutusok ng malakas ang noo ng dalaga. Nakayuko lang ang dalaga habang nakikinig ngunit hindi siya naglakas loob na magtago. Marahil, may mali sa pananaw ni Gerald. Mula sa kanyang pananaw, ang balat ng dalaga ay maliwanag at maputi at ang kanyang buhok ay nakalaylay. Sa unang tingin, naramdaman niya ang labis na pagkaawa sa kanya ng mga tao. Tungkol naman sa babaeng manager, halatang bagong manager siya. Tsaka kilala ni Gerald itong bagong manager. Jane, bakit ka sumisigaw? Hindi inaasahan ni Gerald na magiging bagong manager na pala si Jane ng Homeland Kitchen. Biglang nanginig ang buong katawan ni Jane nang marinig ang tunog sa likuran niya. Para itong isda na matagal nang napadpad, biglang may nakitang agos na gumugulong sa harapan nito. O higit pa sa isang lupang sakahan na matagal nang natuyo, sinasalubong ang kagalakan sa harap ng madilim na ulap. Mr. Crawford. Sa sobrang tuwa ni Jane ay malapit na siyang umiyak. Malakas ka bang sumisigaw dahil natatakot kang hindi ka marinig ng ibang tao? Mahinang tanong ni Gerald. Hindi na ako maglakas loob, Mr. Crawford. Excited lang akong makita ka. The matter when Jane made Chad and the others misunderstand that Gerald was her boyfriend or something had already reached Zach's ears the last time. Kaya naman, binigyan na niya ng babala si Jane. Kung hindi pumayag si Mr. Crawford, hindi siya papayagang makipag-ugnayan sa kanya o makialam sa kanyang mapayapang buhay. Siyempre, sinunod ni Jane ang lahat ng kanyang mga tagubilin. Sa katunayan, walang sama ng loob o pagtutol si Gerald sa nakatatandang kapatid na ito, si Jane. Sa kabaligtaran, hindi na siya mabilang na nagpakita ng pabor kay Gerald at tinuring na siya ni Gerald bilang kalahating kaibigan. Ngumiti siya ng mapait sa pagkakataong ito bago siya nagtanong, nga pala, Jane, kailan ka pa naging manager ng Homeland Kitchen? Hindi ka na ba nagtatrabaho sa Mountain Wayfair Entertainment? Mr. Crawford, hindi mo ba alam ang tungkol dito? Ang Mayberry Commercial Street ay sumasailalim sa ilang malalaking pagbabago ngayon. Parang may malaking nangyari. Napalitan na rin si Mr. Lyle. Ang Mayberry Commercial Street ay haharap din sa isang reshuffling. Laking gulat ni Jane. Nakaharap sa isang reshuffling. Natigilan din si Gerald. Hindi na niya kailangan pang isipin ang tungkol dito para malaman na lahat ito ay ideya ng kapatid niya. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Kabanata 169. Lumalabas na ang pagbabagong tinutukoy ni Jane ay ang kapatid ni Gerald na si Jessica, ay ipinasa na sa iba ang pamamahala ng Mayberry Commercial Street matapos magbitiw si Zach at umalis sa kanyang pwesto. Tungkol naman sa taong ipinadala rito, hindi nagtanong si Gerald tungkol dito, ni hindi man lang sinabi sa kanya ng kapatid niyang si Jessica ang tungkol dito. Mamaya na lang niya ito tanungin. Dahil din dito, si Jane, na mahusay na nagtatrabaho sa Mountain Wayfair Entertainment ay inilipat sa halip upang maging manager sa Homeland Kitchen. Bagamat parang nakaka-promote siya, in actual fact, pinapababa siya. Speaking of it, may kinalaman din ito kay Gerald. Sa pagkakataong ito ay muling ibinaling ni Gerald ang tingin sa dalagang tumabi. Sa totoo lang, hindi lang basta naaawa o nakikiramay si Gerald kay Gerald. Sa halip, biglang naisip ni Gerald ang dati niyang sarili nang makita niya ang babaeng ito. Noong panahong iyon, siya ay napakahirap na hindi niya kayang kainin o pakainin ang kanyang sarili. Ilang trabaho na ang kailangan niyang gawin tuwing weekend at karaniwan na sa kanya ang mabugbog at mapag-alitan. Jane, pwede ka nang mag-abala sa ibang bagay. Hindi ba't binasag lang niya ang isang mangkok ng Bude Jumped Over the Wall soup? Hindi naman siya nanakit ng sinuman. Hilingin lamang sa kusina na maghanda ng isa pa.
Mangkok pagkatapos, utos ni Gerald. Hindi nang ahas si Jane na sumalungat sa kanyang sinabi. Matapos masulyapan ng dalaga, tinungo ni Jane ang kusina. Natural na alam ni Jane na si Felicity ang paboritong anchor ni Gerald. Iyon ang dahilan kung bakit itinuring niya si Felicity bilang ang pinakakilalang panauhin sa lahat ng iba pang mga natatanging panauhin. Kung hindi, bakit paggagamit si Mr. Crawford ng $15 milyong para mamuhunan sa live broadcast platform para lang mapasaya si Felicity? Ito rin ang dahilan kung bakit nakaramdam si Jane ng matinding kirot at selos sa kaibuturan ng kanyang puso. Salamat, salamat. Ibinaba ng dalaga ang ulo bago yumuko ng bahagya sa harap ni Gerald. You are welcome. Ngumiti ng mahina si Gerald. Gustong-gusto niyang makitang nagtaas ng ulo ang babaeng ito. Gustong tingnang mabuti ni Gerald ang buong hitsura niya. Ito ay dahil ang side profile ng babaeng ito ay talagang napakaganda. Siya ay may uri ng kagandahan na seryosong hindi pinapansin. Gayunpaman, nang makita niyang maingat at natatakot siya, ayaw nang ipagpatuloy pa ni Gerald ang panunokso sa kanya. Nang matapos siyang magsalita ay umakyat na siya. Sa itaas, inihain na ang mga ulam kay Felicity at sa iba pa. Walang alinlangan na si Gerald ay inilagay sa pinaka-hindi kapansin-pansing mesa at siya ay nakaupo sa gitna ng mga pinaka-hindi mahalata na mga kaklase sa kanilang klase. Ang mga taong nakaupo sa main table ay mga tao tulad ni Cassandra at ilang malalapit na kapatid ni Felicity mula sa guild. Nakilala na niya ang mga ito sa huling pagkakataon. Ang apat na mesa ng banquet ay inilagay lahat sa isang napakalaking silid at natural na napakasigla sa loob. Hello? Hello? Classmate? Pwede mo ba akong tulungan na i-charge ang cellphone ko? Hindi nagsasalita si Gerald sa hapagkainan at kumakain siya ng manok, nilaga ng tadyang ng baboy, at iba pa dahil sa gutom na siya. Sa oras na ito, isang batang babae ang lumapit upang humingi ng tulong kay Gerald dahil nakaharang ang kanyang upuan sa saksakan. Hihihi. Ikaw na. Biglang napamura ang dalaga ng iangat ni Gerald ang ulo. Siya ay walang iba kundi ang live broadcast anchor, si Sarah. Nakasalubong niya ito noon sa parke. Ang babae ay talagang medyo maganda at maamo. Gayunpaman, siya ay talagang isang napakamapanghusga na tao. Napakaamo niya nang dumalo siya sa piging ng pagdiriwang ni Felicity at napakaamo at mahinahon niya kapag nakikipag-usap siya sa mga kaklase ni Felicity. Ito ay dahil nalaman na niya na ang lokal na tycoon, ordinary man ay talagang isang estudyante mula sa departamento ni Felicity sa paaralan. Nang tanungin niya si Felicity tungkol dito noon, ayaw sabihin ni Felicity sa kanya ang totoo. Gayunpaman, ang katotohanan ay nalantad na ngayon. Kaya naman, naisip ni Sarah na mas maganda kung makikilala niya ang mas maraming gwapong lalaki sa departamento ng wika at panitikan. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng makatwirang dahilan para pumunta sa departamento ng wika at panitikan upang bisitahin at maglaro ng madalas sa hinaharap. Paano kung hindi sinasadyang makatagpo siya ng ordinaryong tao at makuha ang pabor nito? Novel drama. Kung tutuusin, pakiramdam ni Sarah na hindi mas malala ang kanyang hitsura at kagandahan kumpara kay Felicity. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang tumingin sa kanya ang kausap, napagtanto niyang si Gerald pala ang may mantika at mantika sa buong bibig dahil kumakain. Dahil dito, medyo naiinis at nadismaya si Sarah. Kung tutuusin, personal na niyang nasaksihan kung gaano katanga at kaawa-awa ang taong ito sa huling pagkakataon. Oh, ikaw pala. Halika, tutulungan kitang i-charge ang iyong telepono. Nakita na siya ni Gerald kanina pero hindi siya pumunta doon para kamustahin siya. Agad niyang pinunasan ng tissue paper ang mga kamay niya habang handang kunin ang cellphone nito sa mga kamay niya. Hehe, kalimutan mo na. Classmate, pwede mo ba akong tulungang i-charge ang cellphone ko? Kabanata 170. Wika ni Sarah sa estudyanteng nakaupo sa tabi ni Gerald. Pagkatapos mag-charge ng cellphone ay sinulyapan ni Sarah si Gerald bago ito bumalik sa upuan sa main table. Halatang halata na hinamak na niya si Gerald, pero sa puntong ito, mas lalo niyang hinamak si Gerald. Sa katotohanan ito, napangiti na lang si Gerald nang walang pakialam. Sa bagay, nakasanayan na niya. Siya ay tila ipinanganak na may mga katangian na natural na hinahamak siya ng lahat ng magagandang babae, sayang. Mga kaklase, napaka-importanteng araw ngayon para sa akin. Dito, bukod sa pasasalamat sa lahat ng aking mga kaklase sa pag-aalaga at pag-aalaga sa akin, gusto ko ring pasalamatan ang aking kapatid na ordinaryong tao na gumawa sa akin kung sino ako ngayon. Hindi man siya pumunta dito ngayon dahil ayaw niyang ilantad ang sarili niyang pagkatao, malinaw kong masasabi na walang Felicity kung wala siya. Iinom ako ng 3 sunod-sunod na baso. Pagkatapos noon, sabay-sabay na ininom ni Felicity ang red wine. Nagkaroon ng mainit na palakpakan sa loob ng silid. Naghihinala ako na si Brother Ordinary man ay interesado kay Felicity at malamang na gusto niya ito.
Biglang sabi ng kasama ni Felicity sa pagkakataong ito. Ang pangungusap na ito ay lubhang kaakit-akit at agad nitong naakit ang atensyon ng lahat sa oras na ito. Hindi. Mary, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Kung talagang gusto ako ni kapatid na ordinaryong tao, kung gayon ay lumabas na siya para salubungin ako. Sagot ni Felicity na may tiyak na panlalamig sa kanyang puso. Ilang beses na niyang naitanong ito sa sarili niya. Bakit napakabuti ni Brother Ordinary Man sa kanya? Nagustuhan niya ba siya? Kung talagang nagustuhan niya ito, matagal na niyang ibinunyag ang kanyang pagkatao. Kahit na si Felicity ay may napakataas na pamantayan para sa mga lalaki, at kahit sinong matangkad, mayaman at gwapong lalaki ay bihirang makatawag ng kanyang atensyon, sa puso ni Felicity, ang karaniwang matangkad, mayaman at gwapo ay hindi maikukumpara sa kanyang ordinaryong lalaki. Kung mayroon man siyang kaunting interes kay Felicity, kahit na kailanganin siyang ituloy at hintayin ni Felicity, mas handang gawin ito ni Felicity. Bagamat hindi pa sila nagkikita noon, natunaw na ang malamig na puso ni Felicity nang makausap niya ang kanyang kapatid na ordinaryong tao at dahil lagi niya itong ililigtas sa tuwing nahaharap siya sa anumang krisis. Kaya naman, ang tanong na ito ay talagang nagparamdam kay Felicity na hindi mahuhulaan at nalilito, at ang kanyang puso ay tumibok ng galit. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi niya gusto si Felicity, bakit siya gagastos ng napakaraming pera dahil lang kay Felicity? Sa makatuwid, sa palagay ko ito ay halos tiyak. Gayunpaman, alam ng lahat na si kapatid na ordinaryong tao ay isang napakababang tao. Hindi siya mahilig maabala. Sa makatuwid, hulaan ko na ipinapahayag niya lamang ang kanyang damdamin kay Felicity at binibigyan siya ng pahiwatig na palaging may interesado sa kanya. Pagkatapos, sa tamang panahon, sa wakas ay ipapakita na niya kay Felicity ang kanyang tunay na pagkatao. Sayang talaga at hindi ka nagsusulat ng misteryosong nobela, Mary. Gayunpaman, ang iyong pagsusuri ay talagang makatwiran. Siguro, opisyal na ipagtapat ng ordinaryong tao ang kanyang pagmamahal sa iyo sa araw ng ating pagtatapos, Felicity. Sa makatuwid, sa panahong ito, kahit na nagsimula ka na ng iyong sariling karera, hindi ka dapat masyadong malapit sa ibang mga lalaki, Felicity. Sumama din ang isa pang babae. Alam ko, sagot ni Felicity habang tumatango. Sa katunayan, wala siyang ibang lalaki sa isip niya ngayon maliban sa kanyang kapatid na ordinaryong lalaki, kahit na malaman niya na sinuman sa mga batang ito ay mas mayaman kaysa sa kanya. Kukunin ko ang cellphone ko. Ibinaba ni Sarah ang kanyang baso ng alak ng malakas. Nang ang lahat ay nagsasabi na ang ordinaryong lalaki ay may gusto kay Felicity at interesado sa kanya, ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na selos at hindi komportable. Walang sino man ang makakaisip sa lawak ng paninibugho at inggit ni Sarah nang mag-invest si Ordinary Man ng $15 milyong sa live broadcast platform dahil kay Felicity noong araw na iyon. Sobrang selos ang naramdaman niya, parang inagaw lang ni Felicity sa kanya ang boyfriend niya. Sa oras na ito, lumapit siya sa tabi ni Gerald. Umalis ka sa dinadaanan ko. Masungit na sabi ni Sarah habang hinahawakan ang damit ni Gerald at itinulak siya sa isang tabi, novel drama. Iniisip ni Gerald kung baliw ba ang babaeng ito. Gusto niyang iabot agad ang cellphone nito sa kanya para lang makaalis agad ito. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan ng kamay ni Gerald ang kanyang cellphone, parang sinindihan niya ang pulbere. Sino ka? Bakit mo hinawakan ang cellphone ko? Tingnan mo lang ang sarili mo. Sa tingin mo ba may karapatan kang hawakan ang cellphone ko? Sinampal at inalis ni Sarah ang kamay ni Gerald sa galit. Ano ang napakaganda sa iyo? Hindi ka ba isang kaawa-awang jerk? Bakit mo ginalaw ang mga gamit ko? Hindi ko nagusto ang cellphone na ito. Slam! Nag-hysterical si Sarah na parang nabaliw. Kinuha niya ang kanyang cellphone bago niya ito ibinagsak ng diretso sa lupa. Dinampot din niya ang baso ng red wine sa harap ni Gerald bago niya ito iwiwizak ng diretso sa mukha ni Gerald. Napakatahimik ng kapaligiran sa silid. Napatulala ang lahat. Si Gerald, na ang mukha ay tumutulo ng red wine, ay natulala din. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.